popular na Barkadahan kay Kristo, no? And of course, nakikinig pa rin po tayo sa ating paboritong arts diocesan radio station, ang 91.9 Bright FM. Friends tayo. December 2 na po at countdown 23 days to go. Ayan, at Pasko na, no? And of course, Wednesday ngayon, yung ating pong debosyon sa ating mahal na ina, no? The Mother of Perpetual Help. Yan. Marami ang ating mga devotees dyan sa Metropolitan Cathedral. Okay, bumati ka muna, Sister Son, sa ating mga listeners. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep dito sa programang Barkadahan kay Kristo. Yan, mga kabarkada, ano na po, first Sunday of Advent, ang bilis ng panahon. Pero may babatiin kaming mga ordinations ng mga pare. Yan. December 2 ordination anniversary, Father Bernabe Flores, Father Arnel Pineda, and Father Reynaldo Garcia. Yan. Naku, ha? Okay, at may babatiin pala mong congrats po sa Sinseng School. Kanina for the first time among first communion ng mga estudyante nila. History yan, among. At si Among ang nagbigay ng first confession at first communion kaninang umaga sa Arsobispado. Sa mga teachers po, congrats sa inyong lahat. Okay, Brother Charles, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. So, Wednesday na naman po. Magandang gabi mga kaibigan at kabarkada kay Kristo. Ito po ay isang oras na pakikipagtalakayan, kwentuhan, barkadahan, at pagninilay sa salita ng Diyos. Sana po maging makahulugan ang ating gabi ngayon sa ating pagninilay sa ating ebanghelyo. Yan. At binabati rin natin kanina, Sister Son, may naganap na diaconal ordination dyan sa Oo. Si Reverend Rainiel Soriano, no? Sa Betis po, Among? Yes, sa St. James Parish dyan sa Betis, Cuagua, Pampanga. Nandiyan ako kanina. At ngayon nagre-reception na lang sila, no? Nag-exposure dyan sa Diocese of San Jose, Nueva Ecija. Kaya ang dami mga taga-diocese, no? Of San Jose, Nueva Ecija. Nandiyan yung, of course, si Apong Bobet. Nandiyan siya. Yung kaklasiko, nandiyan si Father Bong Romano. Ayan, no? At, of course, tuwang-tuwa, no? Ang Archdiocese, sabi nga ni Archbishop Dong kanina sa ating sa kanyang homily, yun nga, no? Welcome to the club. Yan, no? Magiging member na siya officially ng Pampanga Clergy. Yan. Welcome sa Pampanga Clergy, Reverend Rainiel, and of course sa iyong pamilya, no? Lahat ng mga nagipag-ordination kanina, no? Binayaan sila ng Panginoon, no? Dahil sa ating bagong diakono sa ating archdiocese. Okay. Sige. Makipagtalakayan lang po kayo sa amin sa pamagitan ng inyong text messages. Kung smart po ang hawak nyo, dito po 0918-351-8282, 0918-351-8282. Kung Globe naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. At para po sa ating mga gustong, of course, maging member ng ating Connect Ka Catechista program, just type REG, all capital letters, and then space, your full name, and then slash, the name of your vicariate parish or your school. At ipadala po dito sa ating Globe number, 0927-891-0966. Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, ay makakatanggap po kayo ng daily inspirational messages from the Lord, no? At kung may mga kahilingan kayo, no, intentions, pasasalamat, pwede nyo pong i-text sa number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arsobispado de Pampanga. And of course, we would like to thank Sister Son Basco of Our Lady of Victory for maintaining our SBS service para po dito sa ating Connect Ka Catechista program.
Okay, kung gusto niyo naman pong manood sa internet, nasa live streaming po, www.ustream.tv. Then, search po ninyo yung Bright FM 91.9. Kung gusto niyo naman pong mapakinggan ng mga nakaraang episodes, nasa Facebook account name Barkadahan kay Cristo, Pampanga. Yan, thank you kay Ronnie Pascual for maintaining our Facebook account. Yan, at nag-champion na ang FEU sa UAAP. UAAP, Pinakaabang season 78. No? Ngayon pa lang, itong breaking news dito sa ating internet. No? Kanina nanonood ako eh. Akala ko matatalo itong FEU ito eh. Anyway, nanalo po sila against UST 62-67. Talagang pati yung mga balita sa sports ngayon. Okay, at babasahin po sa atin ni Brother Charles ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Ang pagbasa sa ebanghelyo ayon kay San Mateo, chapter 15, verses 29 to 37. Pag-alis doon, naglakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo roon. Nagdatingan naman ang napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi, at marami pang ibang may sakit. Dinala ang mga ito sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. Kaya't namangha ang mga tao nang makita nilang nakakapagsalita ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. Kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito. 3 araw na ngayong kasama natin sila at wala na silang pagkain. Ayokong paalisin sila ng gutom. Baka sila mahilo sa daan." Sinabi naman ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain para sa ganitong karaming tao sa ilang na ito? Ilan ang tinapay ninyo?" Tanong ni Jesus sa kanila. "7 po, at mayroon pang ilang maliliit na isda," sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat siya sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat, at nang ipunin ng mga alagad ang tinapay na lumabis, nakapuno pa sila ng 7 kaing. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Okay, Sister Son. Okay, napakaganda ng gospel natin po. Pero focus po muna ako dito sa verse 32. No, Jesus called his disciples to him and said, "I feel sorry for these people." No, compassion yan kasi tama-tama sa natin, Year of Mercy, compassion po. Usually, 'di ba, mong Brother Charles, may mga traits tayong mga Pilipino na iba sa babae, iba ang lalaki, no? 'Di ba? Usually kayo
kumbaga sa pag lalaki ka, hindi ka dapat umiiyak, no? Aha. Malakas ka. Pero kapag babae ka naman, soft ka, ganon, nurturing. Pero dito sa gospel natin, ang Panginoong Jesus pinakita niya ang soft side niya, no? Kasi nakadama siya ng compassion, ng pity dito sa mga tao, sa mga disciples niya. No po, siguro po dahil tamang-tama sa year natin ngayon, gayahin natin ang Panginoon, no? Yung kapag ka nakakita tayo ng taong kailangan ng compassion natin, hindi lang yon kailangan, may gagawin pa tayo. Kasi iba yung nararamdaman mo lang at wala kang gagawin. Eto, nararamdaman ko, may compassion ako dito sa taong ito, pero hanggang doon na lang. Iba po yun, no? Kailangan kapag naramdaman po natin yung compassion, kagaya ng ginawa ng Panginoon, naramdaman niya, and after that, may ginawa siya. Di po ba? So, siguro po, yun, magagawa din po natin yon with God's grace. Yan. Ang ganda, no? Compassion. Yan. Brother Charles? Siguro po ako sa unang bahagi muna ng nabasang ebanghelyo, no? Yun pong dinala ang mga taong may sakit at may mga kapansanan sa kanya, no? At para pong experience din natin, no? Usually kapag meron kang nararamdaman, may sakit ka, usually ang unang pinupuntahan natin mga doktor o kaya albularyo o kung sino mang makakatulong sa atin. Pero kapag parang wala na, then naisip natin meron pa pala, at yun ang Panginoon. So siguro po ganun din ang dahilan kung bakit ang mga tao noon dinalang mga taong may sakit sa Panginoon, at ang mga ito ay kanyang ginamot sa kanilang karamdaman. Kanina pong nagre-reflect ako, meron akong para bang nag-flashback sa akin yung tema na ginawa sa isang Christ the King celebration noon after the lahar. Di po ba yung August 1st, 1995 na dumaloy ang lahar, and then natabunan ng Bacolor, ang Cabalantian, and then umabot ng San Fernando, and then para bang ang mga tao ay napaka-hopeless na nila, no? And then ang naaalala ko noon, parang nagkaroon ng parochial or vicarial celebration ng Christ the King. At ang isang parokya pinili niya ay ang tema sa Kapampangan, Potang alana nano pa, kang Kristong ari, kaya tamo munta. Kapag wala na, ano pa? Therefore, kay Kristo na ating hari, sa Kanya tayo pumunta. Para po bang ganyan ang ating na-experience, no? When we are down, when we are hopeless, and then sasabihin natin, meron pa pala kahit ko konting hope, and that would be Jesus will be healing us. So siguro po, no, marami sa atin ang mga may karamdaman, may sakit, kung minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Kung paano po pinagaling ng ating Panginoon ang mga may sakit sa nabasang ebanghelyo, siguro rin tayo ay pwedeng lumapit sa Kanya. And the same thing with faith and hope, Jesus will also heal us. Yan, no? Parang ano ito, jubilee year talaga, no? Oo nga Itong Sa ano isip natin, na natin talaga. napakinggan natin, no? Oo. Tama yun, yung healing. Healing is really a sign of God's kingdom, no? Yun nga, no? Yung hinihintay natin dahil nasa panahon tayo ng Adviento, no? The Lord is coming, and actually He's already here, although not yet, ha? Yun nga, itong mga signs na to na talagang naghahari ang Panginoon pagka marami yung gumagaling sa mga sakit, no? Kasi alam mo yung sakit, ay parte yata talaga ng buhay yan, no? Sino bang walang sakit? Oh, yung iba sa bulsa ang sakit. Pero ngayon nadami, no? Hindi ba diyan sa provincial hospital natin? Oo, Diba regional na pala, hindi provincial, no? Regional po. Diba nung pumunta tayo sa Son, no?
grabe. Dito parating marami, no? Oo, pati Diyan sa ating regional hallway. hospital. Oo, sa hallway. Talagang dinaanan namin Talagang ni Among punong-puno, sa no? hallway. At kung minsan wala nang lugar eh. No, kaya nga dapat palakihin itong ating regional hospital na to, no? And everywhere, tignan mo, ang daming mga nagtatayuan ngayong mga hospital, ha? Tapos mga private yung iba, no? Although nakikita naman natin dito sa probinsya ng Pampanga yung mga district hospital, no? Maraming mga bagong hospital ngayon, no? It is I think, no, a sign na talagang marami yung mga yung may sakit ngayon, 'di ba? Nasa lifestyle nata ng tao, no? Oo. Ano ba yung usualing sakit ng mga Kapampangan? Diabetes. Diabetes. And then sa puso, Among. Yes. Alam mo sa mga pare, no? Sa mga pare. Ito intriga lang, no? Hindi naman intriga. Trivia pala. Intriga. Number 1 yung sa puso sa amin. Tapos ang pangalawa, yung diabetes. No? Ano daw tayo mga Kapampangan sweet tooth ba yun? Yan, no? Ang dami natin pagkain na matamis, di ba? Kaya nga, ako parating, hindi ko naman inito, no? Ako'y diabetic for the past, 27 years, no? Pero, sa awa ng Diyos, yan, no? Talagang, yun nga, no? Bawal magkasakit, no? Mahirap magkasakit, lalong-lalo na ngayon, ang mahal-mahal ng gamot ngayon. Pag-hospital, no? Buti nga may PhilHealth. Tapos kung may senior citizen ka pa, mga health cards, no? Because we value health. And that is the meaning of salvation actually, no? Salvation comes from the Latin word salus, health. Kasi marami sa atin talagang they are really deprived of good health, no? Both mind and body, ha? Kung minsan ang spiritual, di ba? Spiritual pa po. Spiritual pa. Ang daming mga sakit ngayon na talagang kung minsan tsaka yung mga viral infection, no? Yan, physical yan, of course, no? Pero, in both cases, whether physical or spiritual, ang daming mga tao ngayon, no? Just like in the time of the Lord, ito nga yung ating ebanghelyo. No, you could just imagine, parang na-imagine ko itong ating ebanghelyo. Parang you are attending a healing mass. Samot-sari, no? Di ba sa healing mass may color coding ba yan? Kung minsan may mga color coding, di ba? Pagka marami. Meron po yatang pari na gumagamit ng coding. Oo, totoo. Narinig ko po yun na parang prioritize yung mga ganitong may grabing sakit. Ganito yung color na ibibigay sa kanila. Yung mga grabe o kaya yung mas malapit at saka yung kulay, no? Kung minsan sa ticket yata, di ba may mga tickets yan? Yes, Father. May kulay yan, orange, green. May ibig sabihin yan, Strson. So, mauuna sa pila yung medyo kailangan. Yan. May kulay yon. Sila ang nasa unahan. Usually yung mga naka-wheelchair. No? Lalo na kung punong-puno, no? Ako, for several times already. Kayo ba yung nakapag-attend? Brother Charles, sa Healing Mass? Nakapag-attend na po noon. And then lately, yung bunso namin, Among, she attended the Healing Mass with her husband. Okay. Kasi po, 7 years na noon sa pagsasama nila, hindi sila nagkakaanak. Kung mabubuntis man siya, nalalaglag. Ay, nako. And then, nasa dulo daw po sila. Parang hindi sila priority. And then, it's good hirap niyan, ha? Siguro po napansin nung healing priest yung eagerness nilang makalapit. And then, lumapit po yung pari sa kanila. Okay. And then, without my sister or brother-in-law telling the priest kung ano man yung hiling nila, sabi daw ng pari sa kanila, uwi na kayo, wag na kayong makidagdag pa dito. And then, I tell you, yung wish ninyo, granted yan. Talaga? And after some time, nabuntis. Oh my Lord, my God. Nabuntis Look at that. po. Ha? That is after more than 7 years, nagkapamangkin ako. That is why pinangalanan po namin Angelus, Angel, no? Para bang kasi binigay sa kanila ng Panginoon bilang anghel para mabuo ang pamilya nila. Oo,
biro mo 7 years Oo. na hindi nanganak, ano? Well, may Miracle nakausap akong yun. hindi ko na lang ba pakakala ng mga listeners natin ina-advertise ko yung mga healing priest, no? Pero well known siya, ha? Oo. Because nung nakausap ko siya, kasi nga may mga kaibigan na pare dito sa Pampanga. So anyway, ano siya, may tinanong ako sa kanya na hindi ko makalimutan. Sabi ko sa kanya, Father, kung halimbawa, no? Kasi ito nakita ko na sa Mega Mall, no? During, ano ba yun, nung ako'y Paris Business sa Santo Tomas, sumali ako, no? Doon sa Healing Mass. Ito yung isang tinanong ko sa kanya. Sabi ko, Father, kung halimbawa, alam mo ba, 2,000 yan, o 3,000, no? Oo. Sabi ko, ito ba yung tatapusin mo ba yan? Sabi ko, no? Alam mo yung sinagot niya sa akin? Yes, Father, sabi niya. Kuminsan nga, madaling araw na ako natatapos. Ay, totoo. Talagang tatapusin at tatapusin niya. Walang may sakit na nandoon na hindi pwedeng na hindi niya hahawakan, pagdarasal and everything. Tatapusin at tatapusin niya, no? I remember yung doon sa Mega Mall, no? I think 5th floor ata yung venue. Doon pa lang sa first floor, ang dami na. Dami ng madami ng mga ano, no? Talagang tinapos niya. It will sometimes take around 6-7 hours, ha? That's very taxing, no? Yung bang talagang it will drain you physically, no? Nakakatawa nga si Terson. Pagkatapos daw ng isang healing mass niya, siyang na-hospital. Sabi ko nga sa sarili ko, yung mga healing priest pala, they cannot heal themselves. At saka siguro po parang ma-absorb mo rin yung negative energy. Yes. Parang psychologist. Sa counseling lang po, Among, kapag nag-counsel ka, after doing a series of counseling, dapat ikaw mismo ay magkakaroon ng debriefing para that's right. Na-absorb. Diba? At ito nga yung nakita ko dito sa ating ebanghelyo, no? No matter, siguro ang dami nito, no? No matter, kasi great crowds came to him, no? So ito'y hindi biro-biro si Terson. Siguro mga libo-libo ito. The lame, the maimed, the blind, the dumb, and many others, sabi niya. And he healed them. Siguro, ang imagination ko rito, talagang tinapos niya lahat ito. Na pinuntahan niya. Again, this is God's sign that the kingdom is reigning, no? Yung bang naghahari ang kaharian ng Diyos, no? Nandiyan ang Diyos pagka yan, no? Nagbibigay tayo ng kaginhawaan, no? Kagalingan sa mga may sakit, no? And I think all of us, ito yung sabi ni sa akin pala, hindi ko na nakalimutan itong sinabi ng healing priest na to. Sabi niya, alam mo, Father, lahat naman tayo may parang healing power. Do you believe in that? Kaya lang siguro sa kanila medyo mas parang na-develop. Ay, totoo yan. Minsan yung mere touch or a piece. That's very true. That's very true. May papaldan niya. May papaldan niya. Totoo ito. And you know, I remember nung kami sa hospital chaplaincy, no? Ito isang namin, subject noon sa theology. Diyan sa Makati Medical Center. Yun tinuro sa amin yung how yung human touch, yung sabi mo nga kanina, no? How the human touch can really heal people. Of course, yung touch na yan, sabi nga haplos ng pagmamahal. 'Di ba? Pag may pagmamahal at gusto mong gumaling ang tao, naku, yun daw haplos na yun, no? And of course, lalong-lalo na dun sa may sakit, yung kanyang pananampalataya. No? Parang yan ang mga ingredients ba? No? Parang yan ang sangkap at ang isang tao ay gagaling. No? Even healing priest, sasabihin yan, kahit na may power sila to heal people, but if the person itong may sakit, walang pananampalataya, no? Walang matibay na pananalig sa Diyos. Hindi rin magiging posible yung paggaling ng tao. Kasi talagang it really involves great faith, no, on the part of the sick person. Kaya kung minsan naman, 'di ba, sinasabi na
hindi ka gumaling dun sa ininom mong gamot pero yung faith mo, dahil iniisip mo, gagaling ako. Baka dun ka gumaling dun sa faith mo hindi dun sa ininom mong gamot. Yun daw kuminsan yung bill mo sa gamot ang papatay sa'yo. Ay, totoo kuminsan grabe ka pag nakita mo. Grabe no? Kaya pagkatapos natin kanina sa yung first communion, ay anointed yung naghihingalo na dun sa tabi ng chancery, no? Yun nga, no, when we talk about this, no, napakahalaga ng talagang, antabayanan yung may sakit, no, yung anointing of the sick. It's so powerful that, madarama nung pinepray over mo, tapos ina-anoint mo ng oil, di ba? May healing power yun Yes. Yung pagdarasal, pag-anoint, no? Tapos paghaplos dun sa, and then you give, of course, the blessing of the church, no? Tapos nakapaligid yung pamilya, di ba? Okay. Ang ganda nung karanasan ganon, no? Yung although kung minsan, alam nyo, of course, alam na naman natin ito. Yung iba, kasi kaninang naglakad kasi ako nakasutana at saka yung nights, no? Of the altar. Hindi na kami kasi nga, di ba, nung nagpi-picture taking na kami dun picture taking, lumabas ako. Wala ka agad-agad, nandun yung pamilya, yung mga anak niya. Sabi niya, Mong, pwede bang, naghihinga lang ko po si Lola. Sabi ko, tayo na. So, pumunta na. Nung, siyempre, naglalakad dyan sa daan, dyan sa likod ng arsobispado. Sabi nung iba, ay, mamamatay na yapong ka. At yun na yapong. Sabi ko sa sarili ko, parang, parang angel of death, no? Yung pare. Sinusundo na. Sinusundo. Hindi ho ganon, no? I mean to say, wag nyo pong parang ini-equate, no? Na pagka nandyan yung pare, yung may sakit mamamatay. No, hindi ho ganon. Yun po yung lumang pananaw ng mga Kristiyano na kapag dumating ang pari to anoint yung may sakit, sasabihin nila, wala na. Kaya po, siguro po, ang dahilan kung bakit ang simbahan natin mismo pinalitan yung pangalan ng sakramentong ito. Noon tinatawag na extreme unction, para bang extreme ay kadulu-duluhan na ng buhay na ng mga tao, no? Naghihingalo na. Oo. Mga pero, na. Pero ngayon we call it anointing of the sick. May sharing ako, okay. Brother Charles. Alam mo, sa buong pagsisilbi ko sa simbahan, ang tagal na, di ba? 2 times pa lang akong sumama sa isang pare na mag-anoint. Okay. Yung una, long time ago, si Among Tom Rustom Tanglao. Kasi nag-talk ako noon sa parish niya. And then, paalis na ako. Sabi niya, Singson, ihatid na kita. Kaya lang, may dadaanan tayong ilalanyahan ko. First time ko noon makakita. I was so touched. Sabi ko, grabe, ang mga pare, ganito pala ang isang trabaho nila. Naku, isa ito sa nakakapagbanal sa kanila, sabi ko. Totoo yan. Ang pangalawa, nung kaming dalawa ni Among sa JBL, that's only the second time. Ganun ba? Tapos nung nakita kitang, ang bilis mo dinaanan namin lahat ng klase ng may sakit. I was also touched, sabi ko, grabe si Among, tingnan mo, dadaanan niya lahat ng klase ng may sakit, hindi mo man alam kung ano yung mga sakit nila, pero sabi ko, nandun, ang layo kasi nung pinuntahan namin. Kung may time nga tayo, lalanyahin na lahat natin yun dinaanan namin lahat. Baka matapos tayo ng madaling araw. Sabi ko, talagang nakakapagbanal sa mga pare itong trabahong ito, sabi ko. And it is actually God's power working, no? Through us, of course, no? Yung kagalingan, yung kaginhawaan na ibinibigay ng Panginoon. Ito nakita natin sa ating gospel, no? This is how God loves sick people, no? Kaya nga, kasi alam nyo, yung mga may sakit, may mga kapansanan o something like that, kuminsan sensitive yan. Diba? Yung iba yung nila. Diba? So, yung nga yung sabi mo, mamaya siguro himayin natin yan, yung compassion, sa akin, second segment, no? Kasi talaga, if you will not, express that
compassion, no? Kung minsan very sensitive yan, di ba? Kaya, no, talagang, ang Panginoon, no, talagang ako i-believe, no, sa Kanya, no? This is one of the things that He did during His public ministry. And I think, ito nga, nakikita natin, no, na nandiyan ang Diyos, buhay. Although we await Him, no, Advent season, pero He comes to us daily, no, di ba? Pag nagdarasal tayo, we are also healed spiritually, no? Sino ba sa atin ako minsan di ba? Broken inside tayo. And yet, when we, keep quiet, no, in prayer, nandiyan ang Diyos para hipuin tayo, no, spiritually. Okay ba? Wow, Medyo umanod tayo, ha? Yung discussion natin. Sige, sa ating mga texters po, ha? Baka yung may mga sakit sa inyo, baka gusto nyong ipahil ngayon. I-text lang po yung mga karanasan nyo, insights regarding our reflections, no? And of course, mamaya po ibabasahin natin, no? Let's take a break. Magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan. Kahit na sandali kita'y mamasdan, ligay ay tila bang walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din, kung ang buhay na makulay ay
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Cristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Ayan, hindi ko na po i-recap yung ating first segment dahil medyo lumampas tayo, no, Brother Charles, no? Okay, diretso na tayo, Sister Son, sa ating mga texters. Okay, Sige. isa pa lang. Isa pa lang, okay. 1613 kay Mang Amando ito. Okay. Number. Sabi niya, nakikiisa po ako sa reflection ni Brother Charles. Yan. Okay. When everything is done, all means exhausted. Our last resort is God for our healing. Ganon po marahil ang kondisyon ng mga taong may kapansanan. Pinaubaya ang lahat sa Kanya at sila naman ay gumaling at nagpurit nagpasalamat sa Kanya. Salamat po. Yan. Thank you po, brother. God Yes. bless you po. Okay. yan. Sige, may isa May pa? isa Thank pa you, pala, Brother oo. Armando. Sige po. Okay, from 5698 naman kay Mix siguro to. Medyo memorya ko na yung mga ibang numbers. Binging kahit na Diyos walang ano, po, ha? among Pep, Tita Zon, Sir Charles, King Gospel tapo ngeni, akit tamo ing dibinong pakalulu at lunos ning Ginoo kareng tawong atin miyaya liwang kapanamdaman ing Ginoo kapilan man po malunusan ya at maganaka kareng anak ng lalapit at magpakumbaba. Bangking arapan sana kay batamong kinayap mibalik tamo king ginuban monye kapasalamatan king arapan na kalupaning intong Birhen de los Remedios induning kapaldanan tulaning kapampangan. Salamat po, Migs. Yan. Maya Pabengi, Brother Okay, Migs. nakagaling kayong kapampangan ni Migs eh. Yes. Sige, so yun palang dalawa. Thank you so much, Migs. At tama yan, yung parang yung seminar dyan sa sa Sakop, yung Kanawan. Oo Kanawan, nga, yes. oo. Kaginhawaan, Kanawan, Mm-mm. Magdalayang kapaldanan, Kanawan, ng Ginoo. No? At again, yan ang pagdating ng Panginoon, no? Pero we can make it happen in our present moment, di ba? Pag nagbibigay tayo ng kaginhawaan. Ng Kanawan yan. Yes. Okay, let's continue itong Sister Son, no? Yung second part, ito ay talagang very obvious na sinabi ng Panginoon, no? The spirit behind his yung healing ministry niya because of his compassion. Apo. Yung sabi nga ni Brother Charles kanina, no? Yung ikaw yata yung nagbanggit na yung bang hindi lang awa kung hindi ano ba yung translation, malasakit, di ba? Malasakit. Yung kay malasakit. yung sakit niya ay parang sakit mo na rin. Oo. So dahil nafi-feel mo yung nararanasan mo yung sakit niya, yun nga yung may gagawin ka sa taong yan, no? At ito nga ang Panginoon, hindi lang itong mga may sakit, of course, no? Pinagaling niya, pero itong talagang yung compassion niya. Oo. Siyempre gumaling na, siyempre gutom. Oo, 3 araw kasi mo. Oo. Kasama siya 3 araw. Kaya naisip na ng Panginoon na nagugutom na ang mga yan. Yes, so siguro may baon pero medyo paubos na. Paubos na, sa 3 araw na kasama. Oo, ayon niya daw mahilo. No? Siguro malayo yung mga mga tindahan o di ba? Kanina po sa opening natin nasabi ni Sister Son na nasa Advent season na tayo, no? And then kapag po panahon ng Adviento, we always say, "Come Lord Jesus." At nasabi ni Among Pep, iba-iba yung pagdating ng Panginoon. Dumarating siya sa Santa Misa. Dumating na siya noon nung unang pinanganak siya. Dumarating siya sa ating sa pamamagitan ng ating mga kapwa, no? Nakikita natin ang Panginoon. Dumarating ang Panginoon sa kalikasan, Laudato Si, di ba? And then pero meron pa tayong hinihintay na pagdating ng Panginoon, ang ikalawang pagdating niya, no? Pero para pong ang nakikita ko sa ebanghelyo natin, parang may pahiwatig na ang Panginoon kung ano yung kaharian or paghahari ng ating Panginoon kapag siya'y dumating. Sabi ni Father Pep kanina yung walang sakit, no? Kaya ginamot yung mga may kapansanan, may sakit. And then
nakikita ko rin sa pagdating ng Panginoon, yun ay pagdiriwang kapistahan, di ba? Sa kapistahan may pagkain. Oo. Para bang ayaw niya tayong magutom. Kaya siguro sa ikalawang bahagi ay pinakain niya yung mga taong nagugutom na. Sabi nga natin, di po ba, let us say, pagkatapos nito, Ate Son, let's say magdi-dinner tayo. Oo nga And then oo. nabusog tayo. And then usually, ay salamat kay nga pong ginukinabsi ko. So para bang pinapa-experience sa atin ng Panginoon ang kapistahan at ito ay nasisimbolo ng pagkain, no? Na binubusog niya tayo at ayaw niya tayong may sakit. Oo. At usually, 'di ba, pag kumakain tayo, masaya tayo. Wala naman siguro kumakain na nalungkot na after na nabusog siya, 'di ba? Usually masaya tayo eh. Oo. Yung kabusugan talaga, again, it's masaya parang ka. taste of heaven. Wow, ang busog ko. Wow, thank you, Lord, 'di ba? Oo. Kung minsan nga yung greeting natin sa mga taong bumubisita o natin sa bahay, no? Sigurado ang greeting natin, hindi naman yung, oy, kumusta ka? Kumain ka na ba? Oo. Lalo na tayong Kapampangan. Lalong-lalo na tayo, no? Yung, we often associate, no? Yung, welcome. yung ating welcome sa pagkain. Sa pagkain, oo. Wala yatang okasyon, no? Lalong-lalo na dito sa Pampanga. Wala yatang okasyon na walang pagkain. Yes. Oo nga, no? Diba? Pinanganak, bininyagan, birthday, pati nga sa pagkamatay. Lahat. Namatay ka na, naghahanda ka pa. Minsan tumutubo lang ang ipin ng Oo. paglelot Or sinakabiya. Oo, lahat, oo, talaga. Diba? Nagluluto ng, Kasi pagkain talaga, of course, it's often, no? Being used, no? As a beautiful image. Banquet, a feast, no? Ganyan ang, Oo. ganyan ang, ganyan ang langit daw, no? Di ba yung, I think you remember na ito yung nabanggit ni Aposeto rin, no? Yung, daw, yung mga tao sa impyerno, pag kumakain, malungkot. Di ba? Di ba, Sister Son? Ano kasing dahilan? Pero anyway, yung naman sa heaven, kasi hindi sila makakain, Sister Son, yung sa hell, no? Kasi nga, yung mga kamay nila, spoon and fork. Masyadong malaki daw, hindi makakain, no? Ngayon sa heaven, masaya silang kumakain. Kahit na yung kamay nila, spoon and fork, nagsusubuan. Oo, yun. Nagsusubuan ng mga tao. Diba? Oo. So, busugin kita, busugin mo ko. No? You could just imagine, ang ganda ng image na yon, diba? Nagsusubuan. Oo. Kung sa mag-asawa nga lang, pag nakita mong nagsusubuan, nakakainggit eh. Ay, oo, totoo. Di ba may kwento na yung matanda na pati yung pustiso? Maiinggit ka talaga pagka nakikita mo. Di how much more sa heaven yung madaming nagsusubuan, diba? And the Lord is, is really, ito nga, no? He really gives, ito nga yung kabusugan, no? He feels people, no? Yung pati yung tiyan ng mga ito nga ginamot niya, no? So parang kompleto, no? Kompleto yung healing, di ba? Hindi lang, of course, spiritual, hindi lang, yun nga, pati physical, pati yung lahat na, no? Kaya nga, the fullness of life ay nasa Panginoon. Kaya sabi nga dito they ate and had enough. Diba? May sobra pa. Oo. May tira pa, no? And I think, ito'y indikasyon, Sister Son, na talagang pag lahat tayo kumilos, lahat tayo ay yun nga, sama-sama, no? We can do so much for people around us, di ba? Yes. Yun po bang na-experience natin ang paggaling, no? At kaginhawaan sa sakit nating nararamdaman. And then, na-experience din natin ang malasakit ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakain sa atin, no? So, siguro po, challenge din naman ito sa atin, no?
let us also let other people experience yung pagpapagaling ng Panginoon at saka yung pagpapabusog ng Panginoon, para bang we become extension of Jesus na ipadama din natin ang malasakit sa ating kapwa. Di po ba may kanta na lupa man ay langit na rin, no? Totoo yan. So dito sa lupa na kasama natin ang mga kapatid natin, mga kapwa natin. So ipa-experience na rin natin ang kaharian ng Diyos sa kanila. Kaya ako no, of course, medyo nakikinig ako sa mga mga presidentials natin. Oo. Ako'y nalulungkot dahil Ay, nakakalungkot talaga. kuminsan, they always, blame the government. Totoo naman na may mga pagkukulang ang gobyerno, no? But I believe, okay, so may pagkukulang ang gobyerno. But the thing is, you are running for example, a higher position o kaya, di ba? Mataas, Oo. Okay, may ang gobyerno, may mga pagkukulang, pero paano mo pupunuin 'yan? Ikaw mismo may magagawa ka, no? Oo. Sabi nga nung ano ba 'yon? Si Kennedy ba 'yon? Sabi niya, think not of what the country can do to you, but think what you can do. to your country. Oh, parang ganyan, no? 'Di ba? And I think that's the way to do it, no? Hindi yung banat dito, banat diyan. Oh, inano mo yung traffic. Ganyan, no? Kuminsan na lahat tayo, no? Sino bang hindi affected dyan, no? Diba? But let's come up with, our concerted effort, ano ba, no? We can do something about it. Parang ganun, no? Let's not get stuck with just blaming, who's responsible. We have to move on, and I think we have to go beyond just blaming people because of this of a situation or a condition, no? Pero ito nga sabi ni Brother Charles, yung tayo, we can make things happen with God's grace, yung sa tulong ng Panginoon. May gutom? Okay. Sige. May papakain ka ba? Oo. Huwag mong sabihin na, oy, ikaw yung mga sa DSWD, wala kang ginagawa. Diba? Kaya magpakain dyan. Hindi pwedeng wala kang magagawa, even in your own small way, no? Yes. Precisely. Kaya nga, tingnan mo itong ating Panginoon, ang napakaganda. Kasi, ito nga, ang ginawa niya dito sa kanya mga, how many loaves have you? 7 po. Tsaka kukonting, Maliliit na isda. Parang hindi ba yung the other, version, I think it's found in Luke or Mark. Yung sabi niya, you give them food yourself. No? Yung bang kayo mismo bigyan niyo ng pagkain. No, baka hindi ba nag-complain, no? Yung isa sa kanila, naku, Panginoon, kung kukunti na lang tamang-tama lang sa atin ito. Etano po kay Rene, pauliano niyo no po. Wala tayong magagawa dito. No? Talagang ang Panginoon sabi niya, kahit na yung sa kokonti natin, may magagawa tayo. May magagawa ka pa. Ito nga, tinanong niya. And then he command the crowd to sit down on the ground. And I think in all things, no, ano man yung sitwasyon, may kulang, may mali, may hindi ka nais-nais. I think the question is, let's not, blame the government, or let's not wait for other people to do something. Di ba? Let's be proactive, di ba, Charles? Yung bang, naku, ikaw kaya, right at that very moment, nandiyan ka na rin. No, nandiyan ka sa parang the middle of this situation. Anong gagawin mo? Di ba? Lahat naman tayo mayroon magawa. Para po bang yung sinabi ni Archbishop Cruz noon when he was still our Archbishop, wag mo daw i-justify na hindi ka pwedeng tumulong kasi mahirap ka. Sabi niya, tandaan mo, may mas mahirap sa'yo. Kaya ang mahirap, pwede pa rin tumulong. No? Kung minsan nga, hindi mo na-appreciate, no? Ganito lang, ganito lang kaliit ang iyong problema. If you compare,
ang yung problema sa problema ng iba, no? So no matter, how bad the situation is, no? No matter what happens, sabi nga, it's what you do with what happened, no? Kaya nga po, ito nga nung Panginoon, malasakit. Ako ba, Father, may mga gawang malasakit, mayroon po lahat tayo magagawa. And I think with the help of the Lord, no? Talagang pausbungin natin ang kaharian niya, no? By, ito nga, may sakit, gutom na tao, naku, nasa paligid lang po natin sila. At dapat kamukha ng ating Panginoon, no? Let us try to respond, no, to the needs of other people. Okay, mag-concluding prayer na tayo, and of course ang ating pong si Sister Son ang mag-lead po sa atin sa ating huling panalangin. Lord Jesus, you alone can satisfy the longing and hunger in our hearts. May I thirst for your kingdom and find joy in your presence. Give me the true bread of heaven and nourish me with your life-giving word. Amen. Amen. Okay. Okay, may announcements ba May tayo? announcement ka, Brother Yeah. Charles, Oo. University of the Assumption. Ano ba yung senior high school? Mag-high school Tuloy pa kaya rin ako. po. Ulit. Tuloy pa rin po yung pag-admit namin sa mga Oo. aplikante sa senior high school. Yan naman, oh. Sige, pwede ba bumalik ako sa high school? Overqualified. Patronize na. our Archdiocesan University. Opo. Okay. Yan, Sige. okay. At panahon na po ng Adbyento, bagong bihis ang ating simbahan, yung kulay ng pagbabalik loob sa Diyos, pero ito po ay may halong kulay na rosas. Ito ang masayang pagtanggap natin sa ating Panginoon. So sana po makapagnilay tayo ngayong panahon ng Adbyento. Hindi lang yung hinihintay natin ng susunod na panahon, ito ang Kapaskuhan, kung hindi makapaghanda tayo sa muling pagdating ng ating Panginoon. Kung kailan yon, hindi po natin alam, basta dapat handa tayo. Iyan. Okay. Sige. Thank you so much, Brother Charles. So, ulitin ha, Wednesday. Opo. Oo. Yan. And of course, Sister Son. Okay, dudugtuhan ko ng konti, no? Adviento, makikita po natin sa simbahan ngayon, kulay violet. Yes. Gusto ko yung kulay violet Kanina, napuna ko yung mga curtains nyo sa Arsobispado. Ang gaganda ng pagkalagay. Ang husay ng mga, sinong naglagay doon? Yung mga damas mo? Damas de Caridad. Yan. Ang ganda po. Yan. Of course, yung announcement ko po sa Saturday launching of the family sa Sakop po, 8 a.m. Yan, okay? Ito po Sister Zon Kayana, nagpapaalam na po. Maraming salamat po. Goodbye and God bless. And of course, baunin po natin itong napakagandang ebanghelyo sa gabing ito, no? Naway maging instrumento po tayo ng ating Panginoon, no? Sa lahat ng mga kuminsan kapatid nating may sakit, gutom, malungkot, kuminsan nag-iisa, walang pag-asa sa buhay. No, sana po ay dalhin natin at ipadama natin hindi lang ang awa, kung hindi ang malasakit ng ating Panginoon, no? At tayo po ay kasihan sana ng Banal na Espiritu, no? Para maging instrument po tayo ng pag-ibig ng Diyos, no? Sa mga taong nangangailangan. Ito po si Father Pep Bacay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nakita ko ang tunay na pag-asa, natagpuan ang tunay na ligaya.